Dito sa Hong Kong, legal po dito ang mangutang sa bangko, sa mga lending. Kaya naman, marami tayong mga kababayan na talaga namang nangungutang. Mas maganda kasi yon kung meron kang mga gustong gagawin or project sa Pilipinas kasi isang bagsak lang, di ba? Although na may interest, pero pwede mong bayaran dito buwan-buwan sa tuwing sahod mo. Pero aware po tayo doon sa mga kaibigan ko, no, 'di ba? Na mangungutang tapos gagawin kang co-maker. Kasi marami na pong instances na nangyayari dito sa Hong Kong na ikaw yung co-maker, ikaw yung magiging kawawa sa huli kasi may mga ibang nangungutang na tinatakasan po nila or hindi sila makabayad on time. So ang mangyayari diyan, ikaw na co-maker, ikaw yung tatawagan, ikaw yung bapadalhan ng sulat. So syempre bilang co-maker, kukunin yung telephone number ng bahay ng amo mo, yung address ng bahay ng amo mo, at doon po nila ipapadala yung sulat. So minsan, isa po yan sa mga rason kung bakit nagkakaroon ng termination kasi may mga amo po talaga na ayaw nilang nangungutang ka. Ayaw nilang nangungutang ka sa kanila or ayaw nilang nangungutang ka sa labas kasi ayaw nilang nagkaroon ng problema. At dyan din po yung isa sa mga reason minsan na nati-terminate ka, di ba? So ayan guys, ingat-ingat po tayo. Alam nyo minsan, mas maganda pa yung ikaw mismo ang mangutang, di ba? Kasi magkakaroon man ng problema, ikaw yung responsable na magbayad, ikaw yung may responsibilidad na harapin yung mga ganyang klaseng problema. Pero kung ikaw yung gagawin isang co-maker lang, make sure guys na yung mga taong pagkakatiwalaan mo ay talagang kilala mo na in case na magkakaroon ng problema, kayang-kaya mong habulin. Pero yung mga nakilala mo lang dito na hindi mo naman talaga personally nakilala yung pagkatao, aware po kayo guys, huwag po kayong basta-basta magtitiwala. Kasi pagdating po sa pera, ang dami pong nagkakaroon ng hindi magandang karanasan. Andyan yung madidepress ka dahil minsan hindi mo kayanin kung ano yung problema. Alam mo minsan, mas okay yung ikaw yung nangutang kasi ikaw mismo yung nakinabang. Magkaroon man ng problema, ikaw yung nakinabang sa pera. Pero yung co-maker ka lang, tapos magkaroon ng problema, tapos ikaw yung nasasalo, napakasakit po noon at napakalaking responsibilidad po yung sasaluin mo, di ba? So ayan guys, aware po tayo, no? Wag po basta-basta magtitiwala kung kani-kanino, especially po pagdating sa pera at pagdating po sa pangungutang. Dito po sa Hong Kong, 'di ba? Legal po 'yan, marami kang mautangan dito, 'di ba? Remember guys, pumunta tayo dito sa ibang bansa para po sa pamilya natin, para po mabago yung buhay ng pamilya natin, 'di ba? Hindi po para sirain yung dignidad, yung kredibilidad, yung pagkatao natin, 'di ba? So ayan guys, no, ulitin ko, mas okay pang mangutang na ikaw personally ang makikinabang o nangangailangan ng pera kasi ikaw yung responsabling responsabling magbayad at mamumroblema, di ba? Pero pagdating po sa co-maker, mag-iingat din po kayo. At pag kayo po yung personal na nangungutang at kailangan nyo ng co-maker, make sure na hindi nyo po bibigyan ng sakit ng ulo yung taong tumulong din sa inyo para makapangutang. Yan po yung mga co-maker, di ba? Binigyan kayo ng tiwala, di ba? Huwag nyo sirain yung tiwala na yon, di ba? Kasi being a co-maker, malaking tulong na po para sa inyo yon para makapangutang kayo. Ngayon, kung kayo mismo ang sisira, kayo na rin mismo yung sisira ng pagkatao nyo. It's a vice versa, di ba? Pag kayo yung nangutang, di ba, kailangan nyo ng co-maker, huwag nyo sirain yung co-maker ninyo kasi malaking tulong po para sa inyo yan. Kayo na mga co-maker, bago kayo mag-agree na gawing co-maker, make sure na mapagkatiwalaan at kilala nyo yung taong gumawang co-maker sa inyo. Diba? It's a it's a win-win situation. It's a give and take situation po pagdating sa pangungutang. Yeah? So, ayan guys, ingat-ingat lang po tayo. Precaution is better than cure. Good day po sa lahat.